So magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. Ako ay si Brother Joars Alferez ng Order of the Discalced Carmelite Secular. Nagtapos po ako ng aking Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, doon sa University of San Carlos, Cebu City. Natapos ko rin aking Master of Arts in Education, major in Filipino dito sa pamantasan ng Notre Dame University, Cotabato City. Matagal ako naging professor for 16 years sa Notre Dame University at lumipat ako dito sa ating institusyon ngayon, ang Cotabato State University. Natapos ko rin aking Doctor of Philosophy, major in Peace and Development. Kasalukuyan, isa ako sa program head ngayon sa ating pamantasan sa graduate school. So ako ang magiging guro ninyo sa asignaturang ito. Ang descriptive title, natatanging gamit ng wika. So gusto ko ibahagi sa inyo ang unang paksa natin hinggil sa isang malikhaing pagtuturo ng wika. So, may iba't ibang layunin tayo. Una, matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Then, may paliwanag ang mga batayang konsepto sa komunikatibong pagtuturo ng wika. Then, matukoy ang papel ng guro at estudyante sa isang classroom pang wika. Makipagbahagi ng ilang estratehiya sa mabisang pagtuturo ng wika at magamit ang mga tinatalakayang estratehiya sa pagtuturo ng wika. So ito yung umpisa nating tatalakayin ngayon na sana maibagi ko to sa inyong lahat. Ito yung gagawin natin ngayon na recorded lecture lang ito. Hindi to, siguro pag may time tayo, magkaroon din tayo ng sa Google Meet. Pero ang karamihan kasi mahina yung site o the internet connection, yung iba malalayong lugar. Pero ito yung mas mabilis at mas madali ninyong ma-access kasi i-download ko ito sa ating group chat. Now, tuloy tayo. Ang batayang sanligan o konsepto sa pagtuturo at pagkatuto. So, una-una bilang mga guro o kayo, bilang mga future na mga guro, una sigurong tanong ninyo, anong ituturo mo? At paano mo ito ituturo? Yun yung unang may lagay sa isipan mo. Nung nasa kolehiyo pa ako, ganun din ang iniisip ko. Ano ang ituturo ko pag matapos ko itong aking pag-aaral sa edukasyon? Then hanggang hinay-hinay, dahil sa mga natutunan, at least masasabi ko na at least meron na akong maituturo. Sa classroom, ano kayang mangyayari sa classroom? Anong magagawa natin bilang mga guro? O ano namang ginagawa ng mga mag-aaral? Kaya nga sinatingnan nito sa drawing, makikita natin na ang guro ay may malaking ginagampanan sa pagkatuto ng mga kabataan, lalong-lalo na sa kung nasa silid-aralan na sila sa classroom. Now, may mga bagong teknolohiya na kalakaran ng kapaligiran sa ngayon na hindi maituturing na banta ng isang epektibong pagtuturo bagkus ito ay nagsisilbing hamon sa isang guro. So ang una ngayon na makabagong teknolohiya, of course, kagaya sa ginawa natin ngayon, although recorded ito, then ang daming social media ngayon kung saan pwedeng gamitin ng mga guro. Kaya nga nasa guro na ang pagkamalikhain. Dan ngayon, walang face-to-face. Ito yung isa sa malaking hamon sa amin na mga guro at sa inyong mga mag-aaral. At dito yun makikita ang hamon ito kung ang isang guro ba ay malikhain, dan ganun din ang malikhaing mag-aaral o estudyante, then ang pagkamalikhain sa classroom. Kaya nga sa classroom, sa pagkatuto ng wika, doon natin mapapansin. Kung ikaw isang advisor, ang dami-daming nakasulat doon, ang dami-daming mga larawan, at ang dami-daming mga kasabihan. Kasi ito yung mga hamon.
bilang isang malikhaing guro, malikhaing mag-aral, at saka yung pagkamalikhain sa isang silid-aralan. So, yun yung dapat ninyong tandaan bilang mga education student. Then, ayon sa mga eksperto, lalo na ni Stevek at saka si Kuran, ang susi ng tagumpay sa gawain ng pagtuturo at pagkatuto sa loob ng classroom ay nakasalalay sa relasyon ng mga mag-aaral at ng guro. So, ang ganda, yung the smooth relationship between the teacher and the student, yun yung kagandahan. Kaya nga minsan siguro sa naranasan ninyo, elementary at saka high school, iba-ibang estilo ang guro, iba-iba ang pamamalakad nila, at iba-iba rin ang mga ugali ng mga guro. Kung napapansin ninyo yon, yon ang malaking hamon din sa inyo ngayon na kumukuha kayo ng pagiging guro. So, sinasabi nga, ayon sa eksperto, ang susi ng tagumpay sa pagkatuto at sa pagtuturo sa loob ng classroom ay nakasalalay sa atin bilang mga guro at sa mga mag-aaral natin. So, tayo na. Kaya nga ang ganda pag okay yung samahan ng mag-aaral. Hindi man kuman ito may paramdam sa inyo ngayon kasi gamit nga ng social media because of the pandemic. Pero sana naman, the connection, the contact, kasi sinasadya ko nga ito, tapos makikita ninyo ako habang nagle-lecture, although wala tayong participation. Ang ugnayan lang natin, ito lang ang gamit ng social media. So yon, tagumpay ng pagkatuto ay ang guro at saka estudyante. Doon talaga nakasalalay. Tandaan ninyo yan. Then may mga teorya o konseptong batayan sa komunikatibong pagtuturo ng wika. Ano-ano na kaya itong mga teorya o mga batayang konsepto sa pagtuturo ng wika? Ayon sa edukasyon sa level ng secondary ng Department of Education, tingnan niyo ito. Ang isang mabisang communicator sa Filipino ay yaong nagtataglay ng kasanayang makro. Tandaan niyo ano itong kasanayang makro? Ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita at pakikinig. Ito yung apat na kasanayang makro sa pagtuturo or sa pagbigay bilang isang communicator o bilang isang guro. Ang bukod dito, may kabatiran at kasanayan din siya sa apat na komponent ng sangkap ng kasanayang pangkomunikatibo gaya ng grammatical, sociolinguistic, discoursal at saka strategic. So tandaan niyo, maliban doon sa makrong kasanayang pangwika, pagbasa, pagsulat, pagsasalit, pakikinig, dapat mayroon din daw sangkap ng kasanayang komunikatibo like the grammar, the linguistic, the sociolinguistic, the discoursal as well as the strategy or strategic. So, tandaan natin yun. Yung apat na component saka apat na makrong kasanayan. Kasi may problema. Nagturo ako noon sa elementarya, nakapagturo din ako ng high school. Malaking problema, malaking hamon, especially sa makrong kasanayan. May mga mag-aral na hindi pa masyado marunong magbasa, magsulat, at sana kayo, magaling na kayo dyan. Kasi yung iba, kahit na isang paragraph, hindi makapagsulat. Pero sana naman tayo, mga future educator, future na mga guro, sana yung kakayahang yun, nakamtan na natin, naangkin na natin. Lalong-lalo na, especially yung component ng mga sangkap ng kasanayang komunikatibo. Once again, ang mga sangkap, the grammar, the linguistics, the sociolinguistic, the discoursal as well as the strategic or mga estratehiya na ginagamit sa kasanayang pangwika. So ito yung grammatical, discoursal, strategic, at saka sociolinguistic. Huwag kalimutan yung apat na sangkap na yon na malaking tulong bilang sa pagpalaganap sa paggamit ng mabisang pagtuturo at saka sa pagkatuto ng wika. Siguro nadaanan niyo ito ayon kay Del Hymes
meron siyang question dito, yung tinatawag nating speaking. Sa English ninyo, nadaanan ninyo ito. Of course, dito sa Filipino, madadaanan din natin. Ano itong speaking ayon kay Hymes, ni Del Hymes? Anong sinabi dito? Ang sosiolinguistang si Del Hymes, siya yung nagde-develop ng isang modelo sa pagsusuri ng diskurso bilang isang serye ng sitwasyon at akto ng pagsasalita sa loob ng isang kontekstong kultural. Ito ay nakabatay sa sinasabi nga natin sa acronym na salitang Ingles na speaking. Ang speaking ay nangangahulugan ng S ay setting, P the participants, the E the ends, A the act sequence, then the key the keys, then the instrumentalities ang I, norms ang N, ang G ay the genre. So isa-isahin natin ito. Ang speaking, ito yung setting or kung saan nag-uusap or ang scenario, ang scene kung saan nag-uusap, yung lugar. Tumutukoy sa panahon, sa lugar, sa akto ng pagsasalita. Sa makatuwid, ito ay physical na pinangyayarihan ng talastasan. Ang isang halimbawa dito, sa classroom. Okay? Siguro ngayon sa ating setting, nagdadaldal ako, pero virtual. Hindi talaga yung setting na nasa classroom tayo. Then, ang scene ay ang psychological setting or cultural definition ng isang senaryo kabilang ang mga katangian gaya ng lawak, saklaw, formalidad at pagkaseryoso. So, kita niyo the setting, lugar kung saan nag-uusap. Yun yung letter S. Ang P, ang participants or participante. Sino-sino yung nag-uusap? Of course, ang speaker at saka audience. Ngayon, ako yung nagdadaldal, ako yung speaker ninyo. Kahit na virtual, kayo yung mga audience ko. Paglilinaw, gumagawa ng distinction ang mga linguista sa kategoryang ito. Okay? These are the relationship between the speaker as well as the audience, yung tagapakinig. Ang ends naman, ano ang layunin ng pag-uusap? Sakop nito ang layunin, hangarin at kalalabasan sa proseso ng komunikasyon. Ngayon, anong ends? Anong layunin natin sa pag-uusap nating ito kahit na virtual ito? Kanina sinabi ko ang iba't ibang layunin natin na sana maisakatuparan ko bilang guro ninyo. So that's an end o ends, ang layunin ng pag-uusap. Ang A, the act sequence, ito yung takbo ng usapan. Tingnan nyo. Ito ay anyo ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. May mga usaping nagsisimula sa biruan, napunta sa asaran, humahantong sa pikunan, at nauwi sa awayan. May mga ganon. May mga ganon. Lalong-lalo na kayo magbabarkada. Saran muna, nagkapikunan, sobra-sobra na, yan. Yun yung takbo ng tinatawag nating usapan. That's an act sequence. May halimbawa dito. May usapang nagsisibula sa kindatan, okay? Napunta sa pagpakikilala na hantong sa kwentuhan at nauwi sa blank. So, alam niyan, pagliligawan, nauwi sa relasyon. So, yun yung the sequence, ang takbo ng pinag-usapan. Kagaya sa inyo ngayon, gamit ng mga kabagong teknolohiya, karamihan sa kalalakihan o kayong kababayan, kinukuha ka agad yung cell number. Or tinitingnan ang pangalan, FB agad. Kung sa cell, nakuha mong cell number, anong ginagawa? Kita nitong takbo ng pag-usap. Magte-text agad yan. Anong itine-text? Pwede bang anong sinasabi? Makipagkaibigan? Saan agad yan sa number na nakuha? Then, tuloy-tuloy yung takbo ng usapan. Then, magre-reply yan, who, you.
Pag maghuyo yan, so nandyan na. Tuloy-tuloy yung pag-usap, yung sequence, yung takbo. Then hanggang mauwi sa mag-eyeball tayo. Pwede makikita tayo sa school, nung nagkita, anong suot mo? Kita ninyo? Yung sequence. That's ayon kay Himes sa letter A, the act sequence. Next, ang letter K, formal man or informal, or the keys. Nakakita ka na ba ng isang taong naka-short sa isang conference o sa seminar sa kilalang universidad, o di kaya sa isang taong naka-gown o nakabarong habang naglalaro ng basketball? Kung formal ang okasyon, paano ka nakikipag-usap? Ano ang mga salitang gagamitin mo? That's the key. And I think malinaw yan sa binasa natin. Depende sa okasyon. Kaya nga ikaw, bilang mag-aaral, limbawa, graduation mo, so dapat formal yung suot, yung pag-uusap formal. Kung may mga seminar dapat formal, sa classroom, kaya nga may mga uniform tayo. Kasi that's being formal na nasa classroom ka. Dan sa maling salita, ang teacher, ganun din. Pero, ang tanong, sir, pwede ba yung ang teacher nakasuot lang ng ganito? And I think nakita ko, nagdepende din yan. Although may mga uniform kami. Kasi the uniform, does not speak naman kung paano ka magturo. Pero ang uniform, yun yung nagdadala sa'yo ng formality na isang formal ka na tao. Pero pa yung mga time naman, anong malay ba ninyo kung isang guro, kasi kagaya na one time, nung nagturo ako sa University of San Carlos sa Cebu City, and I was a seminary brother during that time. Anong ginagawa ko? Usap kami ng mga seminarista, yung mga brother. Ang ating costume ngayon, driver's look. Papasok tayo sa classroom, driver's look. Anong ginagawa namin? Nakaputi, nakamaong, naka-insert, then may panyo sa likod, yung towel, o minsan pinapatong dito. Then yung mga estudyante namin, uy, anong nangyari sa mga brother? Then after that, doon kami babanat. Okay? Maring informal yun ang sinusuot. Pero yun din nagdadala ng atensyon ng mga estudyante. Kaya nga nagdepende talaga yan. Okay? Pero hindi namin yung ginagawa araw-araw. Ano ay? Depende sa okasyon, depende kung ano yung napagplanuhan. Kaya nga, the keys are the formal or the informal na mga okasyon. Kagaya sinabi, kasal yun, pumunta ka doon, dapat may mga motif man yan, di ba? So kung ikaw lang, nag-iisang ikaw na naiiba, anong mangyayari sa'yo? Ikaw yung titingnan ng mga tao. Tapos pag halimbawa, ano okasyon? Graduation. Ikaw lang hindi nakatoga. Di ba? May problema ka. So, kita ninyo yung the keys. Next, instrumentalities. Ano ang medium ng usapan? Ito yung instrumentalities. Ang letter I. Tumutukoy sa channel o daluyang gagamitin ng mga kalahok sa pakikipagtalastasan. Maaari bang ikwento ang iyong kaibigan ng isang telenovelang iyong nabasa o sa pamagitan ng text? Or susulat ka ba ng fire station upang sabihin may sunog ang nagaganap sa inyong lugar? So yun. Instrumentality, yung medium na ginagamit mo sa yung daloy. Yung sa atin, anong channel ginagamit natin? Of course, gamit ang makabagong teknolohiya. And of course, kung baga parang diretsahan. Kung nasa classroom pa tayo, diretsahan yan. Or minsan, gagamit ng channel yung microphone o megaphone or sa pamagitan ng panulat. So, yun yung ibig sabihin ng instrumentality. Medium na ginagamit mo sa pag-uusap or sa usapan. Sa daloy ng pag-uusap. Karamihan sa mga estudyante, sa mga teacher, mahina yung mga boses kasi sa DepEd o sa mga public schools o kahit na sa atin, dami ninyo, 40, 50,
Tapos kung nasa classroom tayo, mahina yung boses ng teacher, gagamit din siya ng medium. Anong ginagamit? Karaniwan, alam niyo yung lapel? So, yun yung ginagamit ng mga teacher. Or minsan, megaphone. O kung mayaman ang teacher, may dala-dala yan siya na maliliit na sound system with the microphone. So, yun yung tinutukoy na instrumentality or the medium. Kaya nga tandaan nyo, mga future educator, na sana yung boses ninyo dapat malakas. Bakit? Kasi yung puna natin bilang mga guro, pag medyo mahina, yung without gusto, kung sa English pa bang magsasalita ka, ikaw din magka-problema. Kaya nga, gamit ang instrumentalities, agagawa ka ng paraan. Okay? Then the norms, or the norm, sa letter N. Ano ang paksa ng usapan? Alam natin, paksa ito yung norm. Mahalagang malaman ng isang individual ang paksa ng usapan bago siya makisali sa naturang talastasan. Tandaan, minsan mas makabubuting itikom ang bibig kung hindi makarelate sa usapan kaysa sa magsimula ka sa isang kabutihan ba o kaguluhan. O, tandaan nito niyan. Halimbawa, may mga conferences o nag-attend kayo ng seminar. Then, minsan ito yung may tinatawag tayong table talk. So, narinig na siguro yan. Table talk. Minsan, di pa magkikilala. Nangangapa pa yan. So, iba-ibang mga lugar. Sa kainan, paikot yan. So, minsan, may nauna na dyan sa iyo at saka may pinag-usapan. Usually, ano yung karaniwang pinag-uusapan? Of course, kung seminar man yun, yung paksa. Kung hindi man paksa, yung mga nangyayari sa ating lipunan. Kaya nga minsan, hamon din ito sa mga tao. Usually, ang pinag-usapan, mga nangyayari sa ating lipunan. Lalo na ngayon, ano yung trending na issue. Dapat may alam ka. Dahil nag-attend ka ng seminar. Yun yung kung pinag-usapan nila tungkol sa PhilHealth, tungkol sa face mask, sa face shield, issue ng bilyon-bilyong pera ng DOH. Pag wala kang alam, huwag ka na makisali. Itikom mo lang bibig mo. Baka makabuti ka yun o baka makasira ka pa sa usapan. Ang serious na pinag-usapan, bigla ka nag-butt-in. Okay? Dapat may alam ka beforehand. Okay? Gets natin. Kung halimbawa tahimik yan sa grupo kasi nangapa pa. Ako yung ginagawa. Pag nangapa pa, syempre kilalanin ko yung katabi ko. Taga saan ka pare? At taga ganito, ganyan. Ganito. Hanggang mag-umpisa na yung isang paksa. Alam mo, ang galing ng ating speaker. Or alam mo, ang nangyari ngayon sa ating politika, grabe na. Okay? Ngayon, lumabas na silang ang tandem ng Pisot. Sino yung si Pisot? Ping at saka Soto. O maaari ding Laksot. Okay? Ano yung Laksot? Lakson, Soto. Yung tandem. Or lumabas na rin na Gudo. So, Go at saka Duterte. Dapat may alam. Kapag wala kang alam, huwag ka nang makisali. That's paksa ng pinag-usapan. Malinaw. Sana malinaw yan sa inyo. Then, letter G. The genre. Hindi yan genre, genre. Okay. Ano yung genre na ginagamit mo? Nagsasalaysay ka ba? Nakikipagtalo ka ba? Or nangangatwiran ka ba? Or naglalarawan ka ba? Nagdepende niyan kung anong gagamitin mo. Kaya nga minsan may mga taong galing-galing. Nagkwento o nagsasalaysay. Alam mo pare, ganito may nabasa ako sa isang pahayagan na gito yung sinasabi. Na pwede namang tatakbo sila kasi may karapatan sila. At saka kwalipikado naman sila. So lahat nagsasalaysay ka. Yan yung genre na ginagamit. Then, may susunod naman, baka gusto niyang pakikipagtalo. Alam mo, talagang mag-ano ka agad yan. Mag-go against. Alam mo, wala na ngayon yan. Duterte, sila pa rin, estilo lang yan. Kaya although mga pro-Duterte kayo, pero may mga anti-Duterte din. So, minsan makikipagtalo. Hindi lang makikipagtalo, minsan maawi pa yan sa bangayan sa alitan. Okay? Sa pakikipagtalo. Kaya sa pakikipagtalo, walang mananalo din. Okay? So, pero nagdepende yan kung anong genre ang ginagamit. Then, kung nangatwiran ka, okay lang. Wala namang problema.
mga tiwiran ka tungkol sa BARM, extension of sa BARM, and I think extended na. So dapat ang BARM talagang may extend para makita, mapatunayan ng ating leader ang kanilang kakayahan na mamuno sa atin. Kasi hanggang ngayon, wala pa man tayong makikita na improvement. Ang batas ay kung tapos na. Okay? Makikita natin ngayon, puro namimigay ng ayuda. Kita natin, mari mga tuwiran ka dyan, dapat i-extend talaga. Or naglalarawan naman na genre, alam naman siguro niya ito, nung nasa senior, junior high school kaya sa Filipino. Alam mo, ang nanay ko, ang bait-bait. Okay? Maalaga sa amin. Kung halimbawa, yung inilarawan niya ang nanay niya o ang pamilya nila, o maaring pangyayari, o anumang usapin yon. So now, alam natin yung speaking ni Himes Del. Okay? The last one is the genre. Sana malinaw. Ayon kay Dr. Fe, 2002, kay Dr. Fe Otanes, matutuhan ang wika upang sila ay makapaghanap buhay, makipamuhay sa kanilang kapwa at mapahalagahan ng lubusan ang kagandahan ng buhay sa kanilang ginagalawan. Sa kabuuan, pangunahing mithiin sa pagtuturo ng wika na makabuo ng isang pamayanang marunong, mapanuri, kritikal at kapaki-pakinabang. So ito yung malaking hamon ayon sa manunulat na ito. Hamon din yun sa ating lahat. Kayo bilang mga mag-aral, hamon din sa akin bilang isang guro. So, once again, sinabi niya, matutunan ng wika upang sila ay makapaghanap buhay. Kahit na period natin yan. Kailangan. Bakit? Ang mahalagang wika. Pag hindi ka marunong magdaldal, paano makapaghanap buhay? Kaya sabi ko sa inyo, tayo mga guro, ang ating puhunan ay ang pagdaldal. Ang ating puhunan ay wika. Kaya ang hamon sa atin, punuin natin ang ating kaalaman para may ibabahagi tayo. Kaya nga anong sinasabi sa education ninyo? You cannot teach without knowledge. Ano pa? Challenge sa you have to equip yourself. Gain more knowledge para marami kang maibigay. Pero pag wala, magsisisi ka. Ako personally bilang guro, more than half of my life, nagtuturo na ako. Pero may kulang pa. Hindi ko alam lahat yon. Makabagong teknolohiya. Sa edad ko ngayon, yung iba, ayaw. Kahit na mag-on ng computer, magawa ng PowerPoint, di matao. Pero ako hinay-hinay bilang guro. Nakiayon. Kasi ito yung medium ngayon. Ito yung kailangan ngayon. Pag wala akong alam, halimbawa kahit na recorded lecture man lang, sige lang ako send ng module. Ano mangyayari? Binabasa ba? Hindi nyo binabasa. Pero by the way, magsisend din ako ng module sa inyo. Ng mga article sa inyo. Pero mag-lecture ako through recorded lecture. Then, baka may time tayo. Sabi nga, mag-virtual tayong Google Meet tayo. So, walang problema yon. Pero once again, ito yung hamon na ayon kay Fe. Matututo tayo, okay? Makapaghanap buhay, makipamuhay sa ating kapwa. Okay? Lalong-lalo na sa pagkatuto ng wika. Excuse. So, ganun kahalaga talaga, mga mag-aral, ang sinasabi nating wika. Ang pagtuturo nakapokus sa estudyante. So, ito isang teorya. The learner-centered teaching, which is mahalaga. So, focus natin mag-aaral. Pwede nating gawin. Kung magiging teacher kayo, focus natin mag-aaral. Ako bilang guro, ang focus ko rin kayo. Pero sana matututo kayo sa ating lecture na ito, kahit na hindi man harap-harapan. Kahit na virtual man lang na lecture na ito. Okay? Pero nakita ko, base sa mga previous ko na mga mag-aaral, mas epektibo ito. Kahit na wala ka ngayon sa time, anytime, i-open mo lang
At least, makinig ka sa lecture, syaro naman, wala kang matutunan. Okay? Then, binibigyang halaga ang pangangailangan na tunguhin ang estilo sa pag-aaral o pagkatuto ng mga estudyante. Ngayon, may study, sinasabi sa pag-aaral, na mahina na daw ang mga mag-aaral na Filipino at palaging sinisisi kaming mga guro o in the future masisi din kayo pag mahina ang mga mag-aaral. Pero totally, hindi din ako naniniwala. Bakit? Kasi kayong mag-aaral, may malaki ding papel na ginagampanan. Kaya nga ngayon, pag module-module lang, di ba, may issue, kung narinig ninyo yon, walang natutunan, nag-cheating through social media. So, nabalitaan ninyo siguro yan. So, social na din ang cheating. So, social media, virtual na rin ang cheating. Okay? Pero, ang mga guro, hinahanapan ninyo ng paraan na matutukan ang mga estudyante. Ito yung learner-centered teaching. Sana naintindihan ninyo yan. Now, may iba't ibang uri ang mga estudyante. Tingnan nyo ito, ha. Ang una, estudyanteng concrete. Next, estudyanteng analytical. Estudyanteng authority-oriented. At saka estudyanteng communicative. Ano ito mga estudyanteng concrete? Konkreto. So, anong strategiya na dapat sa akin? Gusto nilang konkreto nyo, makikita talaga. Siguro laro. Pwede yon. Mga picture. Kung may mga video clips, kaya nga ako, ginagawa ko rin ito sa klase, kung harap-harapan, may mga video clips tayo. Or pair work. Or pagsasanay ng wika sa labas ng classroom. So, mamaaring sa pag-interview. Kasi yun yung gusto ng estudyante, konkretong estudyante. Then, pangalawang uri ng estudyante, yung analytical na gumagamit sa utak. Of course, gumagamit naman lahat sa utak, pero yung analytical na uring estudyante, ang dapat na estratehiya na gamitin sa pag-aaral, of course, pag-aaral ng balarila, yung grammar. Pag-aaral ng maraming aklat sa wika, natatanging gamit sa wika, lalong na tayo ngayon, puro wika ang pinag-usapan na, pag-usapan natin dito. Okay? Pagbabasa ng pahayagan, kasi analytical yon. Dan pag-aaral ng mag-isa, may mga estudyante din ganon. Dan pag-alam sa pagsusuri ng mga kamalian sa wika. Tandaan niyo yan, kasi sa evolution ng wika, may pagkakamali, may tapos na itutuwid. Later, mapag-aralan din natin yan, lalong-lalo na sa kasaysayan sa pag-unlad ng ating wika. That's more on analytical. Then, pagtuklas ng mga solusyon ng mga suliraning inilalahad ng guro. So, they will discover, matuklasan nila kung ano yung suliranin na ibigay ng guro. So, sila na magbigay ng solusyon. Yun yung analytical na mga uri ng mag-aaral. Then, meron namang mga estudyanteng authority-oriented. Alam natin, from the word authority-oriented, mas gustong ipaliwanag ng lahat tungkol sa wika. So, trabaho ito ngayon ng guro. Kasi sa kanila, makinig lang yan. Kasi ikaw yung authority, ikaw yung sundin namin. Then, may sariling batayang aklat. Authority, dapat kung ano yung sinasabi, nakabata yan sa mga nakasulat. Then, isinusulat ang lahat ng impormasyon sa notebook. Kasi authority, kung ano yung dapat word for word, kung ano yung nakasulat, galing libro. Then, pinag-aralan din ng mabuti ang balarila. Then, nagbabasa para matuto. Then, another strategy, natutunan ang mga bagong salita kung makikita ang mga ito. So, yon ang authority-oriented. Natutunan mga bagong salita kung makikita ang mga ito. So, later siguro may isisend ako dyan na documentary kasi may mga bagong salita ngayon na dapat matutunan din natin. Okay? Then, ang pang-apat na uri ng mga mag-aaral ay ang communicative or estudyanteng communicative. Ano yung estratehiya na sa pag-aaral na dapat gagamitin? Pagmamasid at pakikinig sa mga katutubong
nagsasalita ng wika. Yan, observe, listen. Specialist dito sa atin, ang daming katutubong wika na ginagamit. Mapalad tayo dito sa Cotabato, dami nating alam. Mayroon tayong sariling wika at may ibang katutubong wika. Ako isang sa pagmumukha pa lang, Bisaya, isang Cebuano, Bisaya kayo ug nawong, pero marunong din ako mag-Ilonggo. And of course, mayroon tayong version na Cotabato Tagalog version. Matao din ako konti ng Maguindanao, naintindihan ko din. So yan, more on communicative at saka pwede mo yung gamitin. Then, makikipag-usap sa kaibigan na magamit ang wikang pinag-aralan. Lalong-lalo na tayo, especially tayo mga guro. Tandaan niyo ha, hindi sinasabi na Filipino major tayo na hindi din tayo mag-aral ng international language yung tinatawag na English. Dapat matao din tayo ng English para hindi tayo mabihind. Pero ulitin ko din ito, hindi nangangahulugan na kung magaling ka sa English, bright ka na. So it does not follow. Okay, it does not follow. Sa Latin pa, tinatawag namin itong non sequitur esse. It does not follow na magaling ka mag-English, bright ka na. Hindi totoo yan. Sabi ko nga, hindi man ako magaling sa English. Pero at least marunong ako mag-English. Kahit na Filipino yung major ko, pero by the way, dalawa kasing major ko. Philosophy major din ako kasi seminary, kailangan matapos yung filosofiya in preparation sa pagpapari namin sa teolohiya. So, yun. Kaya nga, sabi ko, pasalamat na marami tayong natutunan. Kaya nga, more on estudyanteng komunikatibo. Next, panonood ng programa sa TV sa wikang pinag-aralan. Pasalamat tayo, karamihan sa ating television, network natin, Filipino yung ginagamit. Mga teleserye, Filipino yung ginagamit. Pero yung minsan, yung iba, parang ang dating bakya ang wikang Filipino. Kaya nga, yung kabataan natin, napansin niyo, na gusto ng Korean. The Korean language. Ang anak ko nga, BTS. Halos mamatay-matay, kahit na picture man lang. Sabi ko, lagain natin yung picture na yan. Kainin ninyo. At saka yun yung gusto nila na Korean language. Hindi pa nga maalam sa Filipino, hindi nga maalam sa English, mag-Korean na. Hoy, gising, DepEd, gising tayong lahat. Okay? Mag-Korean-Korean, anong gamit sa Korean? Dahil ba sumikat sila? So, yon. Dapat tandaan natin, ha? But that's communicative. You can study Korean, hindi naman yun bawal. Pero pag gawin yung isang elective, isang subject sa ating mga mag-aral, hoy, gising, hindi nga maalam sa Filipino, hindi maalam sa English, mag-Korean na. So, tandaan ninyo yan ha, mga future educator. Then, isang estratehiya din sa pag-aaral ng bagong salita sa pamamagitan ng pakikinig dito at paggamit ng actual na pakikipag-usap. O kung gusto mo talagang gumamit ng Korean, mag-aral ka, kung sino yung may alam, doon ka makipag-usap. Kung may bisitang Korean, yung kausapin mo. So, that's more communicative na uri ng pag-aaral. Kaya nga, mas marami kang alam, masasabi natin, mas mapalad ka. But ulitin ko, it does not follow na talagang bright ka dahil marami kang alam na lingwahe. So, hindi ako naniwalang ganon. Okay? Sabi nga, bakit ang mga Hapon? It's a privilege for them to learn or to study English. Majority sa kanila, hindi naman magaling. Hindi marunong talaga mag-English. Pero, bakit ang yayaman nila? Kaya nga, ang lingwahe ay hindi sukatan din ng isang kagalingan ng tao. Okay? Malinaw yan sa ating lahat. Okay? Sa ating mga Pinoy, gagaling natin because Filipinos are great imitators. Ang galing ma-English. Ang galing lahat. Yung mga kapatid natin pupunta sa Saudi, ang galing-galing mag-Arabic. Yun yung more on communicative. Yun yung maganda. Wala namang problema doon. Okay, sana malinaw yan. Then, ang sunod, ang kooperatibo at kolaboratibong pagkatuto. Ang mga gawain sa loob ng classroom,
ay nakatuon sa sama-sama at tulong-tulong na pagsisikap ng mga guro at estudyante upang matamo ang itinakdang gawain. Collaboration, participative, cooperation. So, ang ganda. Pero problema nga, hindi natin ito may apply kasi virtual man tayo. Pero pag nasa classroom, halimbawa sinasabi ko, gawa kayo ng isang drama o dula-dulaan. Bigyan ko kayo ng 5 minutes to prepare. Magawa ninyan kung mag-cooperate kayo sa guro. Okay? Kuha natin. So, ito yung isa sa dapat tingnan natin. Then, ito yung dapat tandaan nyo, mga bunga sa cooperative learning o kooperatibong pag-aaral sa mga estudyante. Ang ganda pag nagko-cooperate ka. Una, malaki ang maitulong sa kooperatibong pag-aaral sa paghubog ng magandang pag-uugali at pakikipagkapwa sa mga mag-aaral. Ang ganda, no? Kooperatibo, magandang ugali, minomold ang magandang pag-uugali at pakikipagkapwa ng mga estudyante. Then, napatataas din ang kanilang pagpapahalaga at pagtingin sa kanilang sariling kakayahan. Iyon, ang ganda. Kaya nga minsan pag kooperatibo, pag mga grouping sa klase, doon dapat pakisali yung iba. Pero yung iba naman, bright kuno, minomanipulate. Kaya nga yung iba pag sa grupo, ayaw magiging leader. Karamihan ituro, ayon, kaya mo yun. Kaya man ng lahat kung may kooperasyon. Okay? Next, mataas ang pagsulong sa pagkatuto. Of course, yung kooperatibong pag-aaral. Then, malilinang ang matalino at mapanuring pag-iisip. Once again, mapalinang ang matalino at mapanuring pag-iisip. Kasi mag-isip ka. Halimbawa, bigyan kayo ng solusyon o group work sa teacher. Nag-iisip ang bawat isa. Pero ang tanong, mag-iisip kayo yun lahat. Ayun yung tanong. Pag hindi ka nag-iisip lahat, hindi ka cooperative sa nangyayari. Okay? Parang isolated ka. Problema mo yun. Okay? Hindi ka matututo. Minsan, yung iba passive. Pag groupings na, tahimik lang. Parang walang alam. Passive masyado. You are not cooperative. Gusto mong mag-isa. Kasi ikaw yung uri ng estudyante na gustong mapag-isa. Wala tayong magawa doon. Okay? Pero, take it or leave it, dapat may gawin ka. Kasi pag out of place ka, walang mangyari sa buhay mo. Remember, sinasabi na, no man is an island. I think you are familiar with the poem. No man is an island. No man stands alone. Each one needs somebody to talk, to be with, to converse, makibahagi, makihalubilo. Kaya nga, that's more on cooperative na pagtuturo. Then, magkaroon ng positibong attitude sa pag-aaral, mataas na motibasyon. Sana naman, kahit na pandemic tayo, nandoon pa rin positibong pag-aaral ninyo at ang motibasyon nandoon pa rin. Kaya nga, personally, happy ako sa grupo ninyo. May nag-reach out. Sir, ikaw po ba yung aming professor sa Filipino? Ay, salamat. At least, hinahanap ang kanilang professor. Pero ang isa kong section, ako pa naghanap. I1 ngayon. Kung nahanap na nila ako. Or kasi hinahanap ko man siguro may mga kilala kayo na sana gagawa silang group chat. Hindi ko trabaho yun. Trabaho ninyo yun. Pero problema yung iba, paugat din. Gustong walang klase. Ayun, ayaw matuto. Problema yon. Hindi ko yung problema ninyo yon. Okay? Then, mas mabuting relasyon ng guro at estudyante than estudyante sa kapwa estudyante. Ito yung kooperatibo, bunga ng kooperatibong pag-aaral. Ang ganda, ugnayan, relasyon ng guro, estudyante, then estudyante to estudyante. Sana naintindihan yan, sana malinaw yan. Then may mga kumungkahing gawain sa iba't ibang aralin. Ano itong mga mungkahing gawain? Tingnan ninyo. At magagamit niyo ito sa pagkatuto ng wika o sa pagtuturo ng wika, mga mungkahi. Una, tayo-tayo at idioma or the charade o gamit ang pandiwa ng mga pangungusap. Marami tayo sa Filipino dyan, ang bawat lingwahe natin, ang dami din tayo dyan. Okay? Gamit yung idiomatic expression or mga tayutay, idiomatikong pagpapahayag. At alam ko, marami kayong alam yan.
Then another strategy, yung the blind walk. I think may mga games tayo dyan, especially pag may leadership, yun yung ginagawa. Then pagsunod ng direksyon, maring gamit ang pandiwa, then kawastuhang panggramatika. That's another study, blind walk. Then the message relay, which is familiar kayo. Maring verbal, maring di verbal na komunikasyon. Pasalita at pasulat na komunikasyon. Then, song analysis. Maganda ditong song analysis, another strategy. Paglinang sa kasanayang pakikinig. Pagpapalawak sa talasalitaan. Pagsusuri sa kawastuhang panggramatika. So, ganda ha. Tingnan ninyo itong mga strategy. Magagamit ninyo ito bilang mga future na mga guro. Then, solving problem situation. Paglinang sa mapanuring pag-iisip, paglalarawan, pagbuo ng mga pangungusap. Ang ganda nitong problem solving. May mga institusyon kung saan binibigyan lang ng problema ang mga mag-aaral at sila nang gagawa ng solusyon. At kung anong solusyon na gawa nila at sa yung i-adapt. Kaya nga yung iba, ang dami na mga study na ganon. Then another strategy is yung mga larong pangwika. Ano yung mga larong pangwika? I think marami kayong alam. Okay? Tongue twister at iba pa. Then, kwentong dugtungan. Ito, nakaka-enjoy itong kwentong dugtugan, especially sa pagbibigyan ng motivasyon or the motivation in your, kung gagawa kayo ng lesson plan, yung kwentong dugtungan, pagbuo ng mga pangungusap o pagsasalaysay. Halimbawa, ang guro yung mag-umpisa, ako ay may kalabaw. Then sunod-sunod, tatawagin yung mga estudyante hanggang magtapos yan. At doon natin makikita kung anong nangyari sa kwento ng kalabaw, kung pinatay ba ang kalabaw, buhay ba ang kalabaw, ginawa ba yung bayani ang kalabaw, nagdepende na yan. Kaya nga, yun yung halimbawa ng kwentong dugtungan. Next, the animal sound. Gamit ang sound, ang phonema. Siguro sa mga seminars na daanan nyo ito, bago kayo papasok sa conference hall, bibigyan kayo ng mga sounds para sa groupings. Then yung facilitator magsabi, hanapin nyo ang grupo ninyo using the sound na binunot ninyo o yung nabunot ninyo. Pag may aw-aw-aw, lapit ka sa nag-aw-aw, pareho kayong mga aso. Pag nag-meow, pareho kay mga pusa. Pag nagkukak-kukak, na nagkalabo-labo. And why? The universal sound of kukak-kukak. Kukak-kukak ba talaga ang universal sound ng palaka? Kasi when I was in first year, yung missionary ako, World Youth Day during that time, 1995, meron kaming conference. Mga kasama international yon, iba-ibang mga lahi. Dan nang nabunot ko kukak-kukak. Sige, ako kukak-kukak, walang lumalapit international, especially yung sa Papuan. Dan tinatanong ko, brother, what's the sound that you pick up? Sabi niya, I pick up frog. But in our place in Papua New Guinea, it's not kukak-kukak. But now, if you notice ngayon, mga estudyante, I don't know sa farm ninyo, kasi sa farm namin, sabi ko, noon, bata pa, kukak-kukak-kukak, pag ulan-ulan. Pero ngayon, iba namang tunog ng palaka, nag-level up din. So, yan ha, magkalabo-labo din sa animal sound. Pero yun yung isa sa strategy, kung saan yung sinasabing cooperative learning, yung pagkatuto ng wika, nagagamit ng mga mag-aaral. Next, the picture game. Hanapin ang mali. Alam nyo yung the picture game? Alam nyo yun? Saan ang naiiba sa picture na ito? So, kayong may alam dyan. Then, wastong panggramatika o panggrammatical. That's another strategy na dapat gamitin sa pagkatuto ng wika. Nakasalalay sa ating mga kamay kung magiging buhay o patay ang mga talakayan at pag-aaral sa loob ng ating classroom. Tandaan niyo yan ha, mga future educator. Nakasalalay sa inyong mga kamay, sa ating mga kamay. Sinasabi nga, nasa ating mga kamay
nasa ating mga kamay. Ang pag-asa ng bayan, nasa ating mga kamay. Tandaan niyo yan. Ulitin ko, nakasalalay sa ating mga kamay kung magiging buhay o patay ang mga talakayan sa pag-aaral sa loob ng ating classroom. Kung papatay-patay ka, wala ka pulos na pagkaguro. May mga ganun talaga mga teacher. Ganun yung estilo nila. Pero sana naman matauhan sila kasi patay talaga ang mga estudyante yan. Habang nag-leksyon, nakakatulog yan. Okay? Kahit gaano. Kaya nga, ito yung dapat hamon sa atin o sa inyong lahat. Okay? Nakasalalay sa inyo. Kung gusto nyo maging patay yung pag-aaral, problema nyo. Dapat buhayin ninyo yon. So, sana may natutunan kayo. So, hanggang dito lang tayo sa ating unang talakayan. Siguro ang ating output ninyo, isulat ko na lang doon sa ating group chat. Kaya may mga tanong akong ibibigay para naman may maibigay kayo sa akin kasi iyon yung ating class standing. Okay? Pag hindi ka nagbibigay, hindi kayo nagpaparamdam, may sinubmit kayo, problema ninyo yan. I'm not very strict with the attendance because of this pandemic, but please make sure sa lahat ng mga daldal ko, sana may natutunan kayo then mga module o article na isisend ko sa ating group chat, may ipinapagawa ako, gawin ninyo kung gusto ninyong pumasa, kung gusto ninyong matuto. Kaya nga, ulitin ko, gusto ko yung sabi na cooperative na pag-aaral. And with that, once again, thank you very much. O maraming salamat, daghang salamat sa tanan. God bless you all, my dear students. Kung face-to-face naman tayo, mag-hi ka naman sa akin kaya hindi ko man kayo kilala. God bless you all. I am your friend, I am your brother, I am Brother Joars Alferez ng Order of the Discounts Carmelite Secular. Dalaygon ang Diyos.